Bata pa lamang ako, alam ko nang may kaibigan akong hindi normal. Kumbaga ako lang ang nakakakita sa kanya. Ako lang ang nakakasalamuha niya. Wala nang iba pa. Weirdo man pakinggan para sa iba. Baliw man kung tutuusin. Pero wala eh. Totoo yun. Dahil doon, lumaki ako mag-isa. Wala akong pinagsasabihan ng bagay na yun. Ultimo magulang ko? Hindi eh. Pero ganun pa man, malaking bagay sa akin ang kaibigan kong yun. Dahil kung hindi dahil sa kanya, may nangyaring masama sa akin. Bago yan ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Nolan. Nangyari ang karanasan ko na ito, first year high school po ako. Pero bago yan, ikwento ko po muna sa inyo kung papaano nagsimula ang lahat ng ito. Bata pa lamang ako ay hindi na ako mahilig makipagkaibigan. Ewan ko, ayoko lang talaga ng ibang tao. Hindi ako komportable, hindi ako masaya. Kahit anong pilit ko makisalamuha sa iba, ayoko talaga. Iba ang trip ko, iba ang gusto ko. Gusto ko mag-isa. Ultimo mga pinsan ko, iniilagan ko. Hindi naman sila masama. Wala rin naman nambubuli sa akin noon. Sa hindi ko malamang dahilan gusto ko lang talagang mapag-isa. Maglaro ng mga laruan ko, magbasa ng mga comics, manood ng mga palabas. Yun lang at wala nang iba pa. Marunong naman ako makisama kung kinakailangan. Pero hanggat maaari, gusto ko mapag-isa lang ako. Hanggang isang araw. Siguro mga grade 1 o grade 2 ako nito. Naglalaro ako nito sa bakuran ng paaralan namin. Recess ata o lunch break noon. Nang aksidenteng makakita ako ng isang nilalang na napakaliit. Parang isang dangkal lang po ito. Akala ko nung una laruan lang ito. Laruang sundalo ba o laruang alam mo yon, basta ganun. Pero nang malapitan ko ito ay nagulat talaga ako. Kasi bigla itong gumalaw at nakapagsalita. Nakikita mo ako? Ha? Mapapasigaw pa nga sana ako noon pero bigla na lang walang lumabas sa bibig ko. Huwag kang matakot. Hindi naman ako masama eh. Huwag kang sisigaw Tinanggalan kita ng boses. Tumango-tango ako. Sa pagpitik niya, bumalik ang boses ko. Paano mo nagawa yun? Anong klase ka? Isa akong nuno. Paano mo ako nakikita? Malay ko sa'yo. Hindi ko alam. Baka unti-unti nang bumubukas ang ikatlong mong mata. Ganoon naman kasi talaga. May mga taong nakakapagbukas ng third eye nila. Alam mo ba yun? Hindi ko alam yun. Naku, buti na lang ako palang ang nakikita mo. Paano na lang kung nakakita ka ng multo? Mga kapre, o kaya naman aswang. Yari ka, boy. Natatakot na ako noon, pero buti na lang. Hindi masamang tao ang nilalang. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, kaibigan na kita. Ang pangalan ko ay Enad. Ikaw, anong pangalan mo? Nolan. Sigurado ka bang hindi mo ako sasaktan? Bakit naman kita sasaktan? Wala ka namang ginawang masama sa akin. Napangako mo ba yan? Hindi. Kasi pag ginawan mo ako ng masama, di gagawan din kita ng masama. Sa hindi ko malamang dahilan ang gaan-gaan ang pakiramdam ko sa kanya. Oo, nakakatakot kasi unusual naman talagang makakita ng ganoon. Pero ganun pa man, sa paglipas ng mga panahon, palagi kong kasama si Enad. Sa paaralan, sa bahay, kahit saan, lagi lang siyang nasa balikat ko. At yung mga tao sa paligid ko, hindi siya nakikita, tanging ako lang talaga. Masasabi kong malaking tulong si Enad sa akin. Mabait siya, palatawa at kung ano-anong bagay pa ang ginagawa namin na talagang kinatutuwa ko. Masaya siyang kasama at mapagkakatiwalaan. Minsan nga kapag exam, kapag hindi ako nakakapag-review, pinapakopya ko siya. Tapos lumilipat lang siya sa akin, binubulong niya lang sa akin ang tamang sagot.
Naglalaro kami, nagbabasa, nagkwekwentuhan at kung ano-ano pa. Mabuting engkanto si Enad. 24 oras ay magkasama kami. Sa bahay na nga rin siya natutulog Dahil base sa kanya, wala na raw siyang mga magulang. What I mean is, hindi na siya tumitira sa mga magulang niya. Mag-isa na lang daw siyang nabubuhay. At sa totoo lang daw, ang boring-boring araw. Buti na lang, nakita niya ako. Hanggang isang araw po noon, doon po sa maliit naming baryo, by the way sa Bacolod po kami, bigla pong nagkaroon ng kwento-kwento. Di umano, meron daw gumagalan aswang sa aming baryo. May mga pumapatay daw ng mga alagang hayop ng mga residente sa amin. By the way, first year high school na po ko nito at magkasama pa rin kami ni Enad. Isang gabi po noon, nalate ako sa pag-uwi. Napilitan kasi ako nung sumama sa groupings namin ng mga kaklasmate ko. Wala project yun 10:00 na po ng gabi noon. Kinakabahan nga ako kasi baka pagalitan ako ng tatay ko at nanay ko pero siguro naman ako ay maiintindihan nila yon. Pag-aaral ko yun Habang naglalakad sa masukal na daan at nakikipagkwentuhan kay Enad, ay nagulat na lamang ako nang sa harapan ko ay may biglang bumagsak na isang babae. At sa pagbagsak pa lang niya, nang masinagad siya ng liwanag ng buwan, sigurado ako, hindi po siya normal na nilalang. Isa siyang aswang. Base yun sa itsura niya. Mabalahibong itim, malaking pangangatawan kahit babae, mapulang mga mata, mahaba at matatalim na kuko at ngipin. Ganoon ang itsura. Nakakatakot. Ni hindi ako nakagalaw, ni hindi ako nakapag-react. Hanggang sa bigla na lang siyang sumugod papunta sa akin at laking gulat ko na lang nang si Enad bigla pong lumaki. Mula sa isang dangkal, naging kasize niya po ang aswang. Isang malaking tao. Tapos, nakipaglaban po siya sa aswang. Umalis ka na, Nolan. Ako nang bahala rito. Hindi kita iiwan. Habang nakikipaglaban si Enad doon sa aswang, ako hindi ko malaman ang gagawin ko. Kaya kumuha na lang ako ng malaking bato at ibinato ko doon sa aswang. Buti hindi tinamaan ng kaibigan kong Nuno. Kasi napakalaki noon. Natamaan sa ulo ang aswang. Nasaktan siya. Nahilo. Tumakbo naman kami ni Enad noon pagkatapos. Pero nagulat na lamang ako nang makita ko na yung aswang biglang nakahabol sa amin. At kitang-kita ko kung papaano niya kalmutin sa likuran si Enad. Sobrang nasaktan si Enad. Pero ganun pa man, hinarap niya ang aswang. Umalis ka na, Nolan. Umalis ka na. Hindi kita iiwan. Mamamatay tayong pareho kapag nilabanan natin tong aswang na to. Hanggang sa nakita ko na lang po na sinaksak ng aswang ang kaibigan kong Nuno sa dibdib. Nakaharap pa siya sa akin noon. Sa likod itinarak ng aswang ang kanyang kamao. Salamat, kaibigan. Hindi kita malilimutan. Huwag ka mag-alala, buhay pa ako. Ang katawang tao ko lang ang namatay. May katawan pa ako sa mundo naming mga engkanto. Buhay pa ako doon. Pero baka ito na ang huli nating pagkikita. Mahal kita, Nolan. Mag-iingat ka. Yun ang huling salita ni Enad. Pagkatapos ay nagliwanag siya na nakakasilaw. Dahilan para masunog ang aswang. Naglaho na parang bula ang aswang pati ang kaibigan kong engkanto. At ako, naiwan na umiiyak doon sa kalsada. Nakauwi ako ng ligtas nung gabing yon pero kasabay noon, parang nawalan ako ng parte ng buhay ko. Sana totoo ang sinabi ng kaibigan kong engkanto na buhay pa talaga siya at ang katawan niya lang sa mundo ng mga tao ang namatay at sa mundo nilang mga engkanto, may katawan pa siya doon. Kung nasaan ka man, Enad, ngayon, sana nasa maayos kang kalagayan. Mahal din kita, kaibigan ko. At kailanman,
Hinding-hindi kita malilimutan.